Galit ako kay Bongbong ngayon, ngayon. Alam niyo yung 20 pesos na bigas nga na sinasabi niya? Meron kasing ano, sa labas ata yun ng Malacanang or ewan ko, search niyo na lang. May namatay na matanda na over-exhaust siya ata, ganyan. Dahil dun sa 20 pesos na pinangako ni Digong, ay ni Digong, ni Bongbong, na iaano niya daw. Ewan ko, naiinis ako kasi wala man lang medical people dun sa ano, dun sa area na yon. Eh, syempre ang pipila dun mga matatanda. Bakit dun pa talaga kung saan pinakamainit, walang shelter? Bakit dun nila hinayaan na mamigay ng bigas? Dun sa open court pa talaga. Mamimigay ka na lang, mm, magpapahirap ka pa ng mga tao. Eh, politicians, 'di ba? Parang nandun sila to serve people, not to exploit people. Tapos ang dami pang mamimigay ka na lang, kailangan mo pa mag-post. Yun na nga, yung sinasabi ko kanina, why would you post yung mga tao, yung kalagayan ng mga taong tinutulungan mo? 'Di ba? Kasi si Rastaman binoto niya sa hayop ka. Dapat ako. Ay, nako, what do you expect? O, 'di ba, JC? Hindi talaga pwedeng ibalik ang bigas sa 20 pesos kasi karamihan ng bukid ngayon subdivision. Yan na. At factory na. Yan na. Oo. Ito nga guys, pinag-usapan naman kagabi. Si Bong Revilla, Lito Lapid, Tito Soto at Bino Ebel. Dami bubutante. Alam nyo ba, nag-away kami ng lolo ko noon kasi ano siya ni Tito Soto. Supporter siya ni Tito Soto. Nagsagutan kami ng lolo ko noon. Kasi siya, may t-shirt pa siya ni Tito Soto, ganun siya ka-dedicated. Alam mo bayad sa kanya, 10K. Hindi ko yun alam, hindi sinasabi sa akin. Nung nalaman ko, talaga, ako, that time lagi akong naka-pink. Lagi akong naka-pink na may dalang walis. Tapos siya, susuot lang siya ng t-shirt ni Tito Soto at magpapabayad ng 10K. Ang galit ko nun. Sabi mo, sa Surgeon Destroy. Hanap kong ganyan lolo ko, be, pag... Hoy, wag naman, wag ganun, mahal na mahal ko lolo ko. Papagpalit ko buhay ko sa ano, wag ganun. Kahit na ganun yung nangyari, mahal na mahal ko lolo ko, hindi yan pwede. Nag-away kami nun ng lolo ko talaga. Sinabi ko sa kanya, yung apo mo ano 'to, buong araw sa initan, kaka-educate ng mga tao about kay Lenny, ginanon ko siya. Tapos ikaw, boboto ka ng korap, sabi ko sa kanya. Talaga umiiyak ako dun. Sabi ko, boboto ka ng korap para sa ganyan. Yun si Lola. Oo, talaga nagsagutan kami nun, tapos iyak ako ng iyak. Dun, kasi namulat ako sa sa politics nung kailan ba? Dahil sa mga una kasi niyan, ang daming puro politics yung sa TV namin. Eh, that time may debate ako. Yung debate ko naman, ayun nga, yung about kay Cory, yung sinasabi ko na tinanggalan niya ng karapatan yung mga magsasaka nun, yung sa sugar, tsaka yung sa sugarcane. Patagal na yun eh. Ano pa ako, grade 12. Eh, na-curious ako nang na-curious sa politics nun. Hanggang sa, yung utak ko kung sino, si Marcos ba or si Lenny ba. Hanggang nag-search ako ng credentials. Hindi, thank you, Makoy. Hindi ako yung bigla na lang na-influence na, ay, kay Lenny ka kasi si Lenny ganito. I search it on my own. Hindi ako nag-Lenny dahil yung mga friends ko, Hi, Flat! Hi, Flat! Kamusta ka na? Talagang ni-research ko siya, guys. Thank you, Flat! Thank you, Flat. Talagang nagre-research ako, guys. Para sakto nga, that time, debate namin. So, nahook talaga ako sa politics nun. Hanggang sa ayun, lagi na akong nakikinig ng mga balita, lagi na akong Tapos yun yung lolo ko, biglang magsusuot ng t-shirt ni Tito Soto. Sabi ko, desidido akong baguhin ng Pilipinas. Tapos yung lolo ko, supporter ng mga Soto. Ayun na.
Do'n ako nagsimula. Hanggang sa ngayon, ayun, sumasama-sama ako sa mga rally. Kaya nung una gusto ko talaga mag-law. Kasi sabi nila ba okey lang din naman daw, matalak din naman daw ako. Guys, ay flat uwi pala ako sa ano, sa Wednesday. Makikita ko na si Mommy. Uwi ako sa Wednesday. Kasi bukas, dapat kasi kanina. Hi, Annie Mini. Thank you for following. Dapat kanina, may consultation kami kay ma'am. Hindi natuloy. Bukas na daw. Eh, dapat bukas ako uwi. Eh, di na-move nang na-move. Tapos nag-chat si Papa, sabi ni Papa, teka lang nak, imi-make sure ko lang kung may biyahe ng Wednesday. Kasi dapat daw Friday. Oo, uwi na ako ng Romblon. Yung mga pinsan ko nasa beach na, ako nandito pa rin, nagdudusa. Ayoko na ayoko na magdusa dito. Wala na akong magawa dito. Diyos ka. RNR, hello. Let's take it, hello. So, ayun. Azrael, hello. Asa na yung nagtatanong kanina? Ano? Okay na ba? Nasagot ko ba yung tanong mo? Lapit ng Boracay sa inyo? Oo. Kaya actually, yung ano sa amin, yung sand, parehas ng sand ng Boracay. Halos same. Kung makikita niyo sa mga picture ko, ay, yung iba kasi dun dito eh. Kung makikita nyo guys, yun, halos ano siya, halos same lang. Kasi sobrang lapit. Oo, White Beach sa Romblon. White Beach sa Romblon, tapos, ano siya, malinis. Hindi pati nag-over or crowded yung mga ano sa Romblon. Sa, yung beaches sa Romblon. Kasi konti lang tao doon. Guys, pumunta kayo. Ini-invite ko kayo, flat pumunta ka ng Romblon. Next time, bisita kayo ng Romblon, guys. Promise, pinopromote ko siya. Habang hindi pa siya kilala sa ganun kakilala sa public. Kasi feeling ko one day ma-discover siya ng mga ano, ng mga tao. Tapos lagi na siyang mapupuntahan. Eh, yung beach kasi sa amin, libre lang yon syempre. Kaya, ano, yung teacher ko nga nung bumisita, pinaano ko pinasundo ko kay Papa. Sabi ko, Papa, nandyan yung teacher ko. Sabihin mo naman, bisita siya sa ano yan. Dinala siya sa bahay, dinala siya sa mga beach. Ayun, sana may plus 5 ako. Sana may plus 5 ako, ma'am. Tapos pinabaunan siya ng saging. Sabi ko, Papa, ang daming saging dito sa Kalapan. Sabi niya, okay lang yan, nak, tanim niya ng daddy mo. Sabi, eh di ba may pang-garden-garden si daddy doon? Ayun, sumakit na yung likod. Oo, maghapon na siyang nakayuko, literal. Dami niyang tanim doon sa garden niya. Eh, wala na